Ang pangatlong reason kung bakit nasasayang ang training budget ng kumpanya ay dahil may mga training na poorly designed. So yung poorly designed training ay hindi exclusive doon sa mga taong nasa loob ng kumpanya na nagdi-design ng training. Nako, maraming mga subject matter experts sa labas na ang kanilang claim to fame ay yung kanilang subject matter expertise but hindi marunong mag-design ng training. Pangit ang pagkaka-design ng training. Nakaka-relate ka ba? A great training is a well-designed training. Mayroong balance ng knowledge, skills, and attitude components. So pag kung ang ang components kulang, no? Kulang halimbawa, kulang yung knowledge at skills, mataas yung attitude, ma-inspire ang learner pero hindi alam kung paano magsisimula. Kung hindi naman in-address yung attitude at yung knowledge at skills lang, wala namang motivation to apply the knowledge and turn them into skills. So, nangyayari ito pagka yung mga taong in charge do sa pagdi-design ng training ay hindi naman maalam, no? Hindi naman marunong gumawa. Hindi naman porket subject matter expert ka that automatically translates that you can design a training program. Inaaral ito at dinidevelop ang necessary skills para dito. Kasi sayang ang training investment kung kulang naman ng mga tamang elements ang training design, hindi ba? So, kung in charge ka ng training design, mag-aral ka mabuti kung paano gawin ito. And better yet, attend ka ng certification for training design. Di ba? Ask me how.